Live. Masakit para sa isang anak na malaman ang kanyang ama ay may ibang karelasyon at sa bahay pa nangyari ang mga bagay na sana'y hindi nangyari. Tama ba ako, Mafe? Opo. At ang nakakalungkot dito, Mafe, ay sabi nga ng mama mo, hindi lang isang beses nangyari ito, Nga po. nangyari pa ulit. Opo. Nung nangyari ulit, hindi na si Lorna, ibang babae na. Opo. Yung pangalawang katulong na po namin. At ikaw ang nakahuli, Opo, nakahuli. sabi ng mama mo. Opo, ako nga po. Kinausap mo ulit ang tatay mo tungkol doon. Opo. Anong paliwanag niya ulit? Ganun din po. Hindi po ang papa ko nagbibigay ng motibo, kundi po sila. Dahil kailangan daw po nila ng pera. Sila po talaga. Kasi ang papa niyo daw ang nagpapakita ng pera, pwede namang malinaw pa sa sikat ng araw, ipahiram na lang ang pera. Yun nga po yun eh. Nakikita nila maraming pera yung papa ko. Kaya po, sinasamantala nila. Pakiramdam mo, sinasamantala Opo. nila. So, nung nahuli mo yung Lizelle, ilang beses? 2 beses po yun. Saan yung una? Yung una po sa kusina po yun. Oo. Pero hindi ko po yun. Kinalagpas ko po yun. Dahil alam Anong ko po nakita mo? Naghahalikan po sila. Sa Okay. kusina. Yung pangalawang beses na nahuli mo, saan at anong ginagawa niya? Doon po yun. Sa naglalaba siya. Sino naman? Si Lizelle Si po. Lizelle pa rin. Okay. Yun nga po na nakita ko sila naghahalikan. Tapos po, hinintay ko siyang dumating galing sa pagdi-deliver. Oo. Hindi ko na po hinintay yung pagod niya. Sinabi ko po sa kanya agad na ganun nga po na nahuli ko sila. Tapos pumunta po kami dalawa, sabay po namin siyang nilublog. Nais din naman niya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mag-inang si Madeline at Mafe. Gusto rin niyang ipaliwanag kung bakit nangyari ang mga nangyari. Siya ba ang tinutukoy na betchay number 2 ni Mang Romy? Narito po si Lizelle Abagod. Pasok! Sandali! Nako! Sandali! So bakit, Lizelle, ikaw pa ang galit? Ako'y nagugulat. At sinasabi mo pang kasi, Makate. Mga sinungaling yung mga yan. Ang tanong ko, pinilit ka ba ni Mang Romy? Opo. Tinakot ka? Hindi. Niligawan ka ni Mang Romy? Okay, nandun na tayo. Umpisa pa lang, pwede kang umindi. Nung nahuli niya po kami, pinipilit po ako ng mga Romy halikan noon. Paanong pinilit? Ano po, ayoko sa kanya magpahalik kasi nga, sabi ko may pamilya ka. Nung bigla po ako hinalikan ni Mang Romy. Dumating naman siya, kaya nahuli niya kami. Hindi niya kasi agad ako nagpaliwanag. Bigla sila nandito. Gusto mo rin! Sige, gusto ko na. Hindi Sige gagawin naman. So ang tanong, Lizelle, kagaya rin ba ni Lorna, binigyan ka ng pera ni Mang Romy? Magkano binigay sa'yo? 1,000 lang, nung hindi nila ako pinasahuran. Talaga? Talaga? Bakit? Sinahuran niyo ako? Nag-a-advance ka pa nga na isang buwan! Sinag-advance ako pero hindi mo na pinasahuran. Alam mo ka, So may utang sila. Bakit po ninyo hindi pinasahod? Nag-advance nga po siya ng pera para pa namin sa pasasahuran. Magkano po in advance? 1,000 din. Oh. Bakit magkano sa Eh, ang po niya, 2,000 kada buwan daw. Oh, sige. Binigyan ko rin po Sige, siya ng magkwenta 1,000. ka, magkwenta Bali, ka nga. 2,000. 1,000 advance niya. Tapos binigyan ko rin siya ng 1,000. Oh. Oh, Sabi para na sa ako. isang buwan yun. Attorney, doon sa sinasabi ni Lorna at ni Lizelle na parang pinakitaan sila ng pera ni Mang Romy, lumalabas parang inaakit sila. Pero in a way, ay nadala din sila at ang sinasabi nga nila ay dahil sa sila ay hirap sa buhay at gipit sila, kailangan kumapit sa padalim. Hindi ba't ang nangyari din ay inabuso ni Mang Romy ang kanilang kahinaan? Maring sa unang pananaw ay merong pagsasamantala na maring nagawa si Mang Romy dun sa sitwasyon na yon. Gayunpaman ay nakita natin dito na after yung incidenting yon ay pumayag sila eh. Lalo na sa kalagayan ni Lorna, sabi nga after a while o after a month, ay kung talagang totoo na siya pa ang nag-text. Oo. At siya pa ang di umano ay nagyaya upang lumabas.
ay hindi na po yung saklaw ng pagsasamantala. Kundi ito na yung sinasabi nating nagkonsinti na itong dalawang adults na ito doon sa pangyayaring yon. Doktora, mabilis lang po. Salamat, Attorney Acosta. Ano po yung pwedeng parang makitang senyales ng mga kasambahay natin kapag meron ng nangyayaring pang-aabuso o kaya pagpapakita ng motibo ang isang amo? Una-una kasi, Chang, di ba definite naman kung anong yung gagawin ng isang kasambahay. So pag nakita nila na, halimbawa, hinahawakan sila nagugulat sila na bigla nila silang hahawakan, ganun. So kayo mismo alam nyo kung anong mararamdaman nyo na parang hindi yata tama ito. Yun pa lang, pwede nyo nang i-report mismo sa inyong among babae or sabihin nyo mismo sa barangay office Dahil kasi kung ito-tolerate at ito-tolerate yan, Yun. chances are, lalala yung sitwasyon at aabot nga sa mga ganyang klaseng aktibidades ng mga amo. Salamat, Doktora. Kasi ayaw naman naming mangyari din, Ate Madeline, ay dumami ang magiging biktima po ni Mang Romy. Hindi ba, mga kasawsawan? Kasi parang, di ba, ang nangyayari, kontrolado ni Mang Romy ang sitwasyon. At sa gitna raw ng kaguluhang ito, siya ang sinasabi nga pong punot dulo. Bakit nga ba dalawang kasambahay ang naging Betchabay Galiwaw? Porket driver ba daw? Sweet lover? Magpaliwanag na po kayo, Mang Romeo Romy Cortez. Pasok! Freeze! 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 Mang Romy, magandang araw po. Nais po naming unawain ang sitwasyon at nais din naman po naming mapakinggan ang inyong paliwanag. Kayo po ni Ate Madeline ay nagsasama po ng 25 years. Opo. Ano po ang nangyari at mukhang may nangyari po? Ganito po yun. Oho. Isang beses, umiiyak ang lumapit sa akin. Oho. Kuya Romy, baka pwede sa inyo kasi ang tatay ko may sakit. Oho. Wala Bakit hindi na lang po ninyo pinautang? Binigyan ko naman po siya Sa katagalan na siya maservisyo sa akin at saka pero na-develop po ako sa kanya. Oh! So paanong nangyaring tumibok pa muli ang puso ni Kuya Romy? Pero ang tanong, tumibok ba talaga o na-develop lang na parang picture? Aalamin natin yan. Tutukan nyo, pagbabalik na. Pinatawad na po kayo na ulit pa ulit. Anyari? Gusto ko nang patuloy sana. Sila ang tumatawag sa akin, kaya naulit ko ulit. Miss Amy Perez